Hi mga Unboxers! Welcome po sa episode 7 ng Unboxing Catholicism TV. Defend the faith clearly without being preachy. Kasama niyo pa rin po ako, Burns O. Kaasi. At ako po si Jeroga ng The Jeroga Show. We're focusing today on practical tips kung paano magkaroon ng dialogue in apologetics. True? Wait for it. Role-playing. So Yun. ito, mga exciting tong episode na to, Burns. Parang familiar to. Ginawa na natin dati ito nung podcast days eh. Oo. So, gagawin natin ulit and papakita natin sa Unboxers ang mga natutunan natin itong mga past episodes of this season. Amen. Guys, effective dialogue is crucial in sharing and defending the faith. So let's get started with Apologetics Starter Pack. Number 2, after doctrine, dialogue. Salamat din po sa ating mga sponsors at supporters, donors and patrons ng ating programa. Lalong-lalo na po ang Emmanuel TV Network Incorporated or ETVN at ang Ferenc Coffee Bar. Ayan, kung first-timer nyo po, first time kayong nanonood at nakikinig sa ating programa, be sure to like, share, and subscribe. Click that button so that you will not miss any of our content. Tulad nga ng nabanggit natin kanina, ang ating pong gagawin sa araw na ito ay role-playing. We will try to apply some principles we learned from the previous episodes on how to defend the faith clearly without being preachy. Okay, simulan natin. So ako ang magte-take ng role bilang isang nosy anti-Catholic na pepestihin si Burns ng mga maraming tanong. Nako, pahirap to. Okay. So, paano yung scenario natin ito, Jay? Kunyari, nasa Sige. restaurant ba tayo? No? Kumakain ba? Nasa restaurant tayo. Okay. Okay, sige. Good, Okay. good. So, ito, mag-set tayo ng scenario, Burns. Kunwari, nasa restaurant ka, Okay. kumakain ka, Alright. at ako out of nowhere, guguluhin kita. Dahil may question ako. Dahil namukhaan kita or something like that. Namukha na. Ang creepy naman nun. O siguro, nakita mo na lang na nagbabasa ako ng Bible. Oh, good. Catechism Good. pala. Okay. O, sige, Bible and Catechism. Ayan. Alright. Okay. Dala-dala sa restaurant talaga. Let's do this. Okay. And ito, mahuhong ng acting skills natin, Burns. Oo, grabe. Parang kinakabahan ako dito. Pero ituloy lang natin. Okay. Let's go. Kapatid. Oh, hello. Nice ko lang tanungin ka dahil mukhang nagbabasa ka ng Bible, busy ka sa pagbabasa ng Bible. Oh, yeah. Sarap kasi nung dinuguan eh. Di sabihin ay mukhang Katoliko ka. Paano mo nasabi? Kumakain ka ng dinuguan. Oh, syempre. Sarap-sarap nun eh. Actually, dahil dun sa iyong damit, Anong meron sa damit ko? may nakalagay na hollow. Ito kasi ang #1 Catholic prayer and meditation Wow! in the world. Naisingit natin yun. Oh, tama, Catholic Kaya nga nga. ako. Tsaka ako ang content lead ng Halo sa Oh, Pilipinas ngayon. Oh, nice. Anong pangalan mo, bro? Ako po si Jay. Jay, hello, kamusta? ako po Halo user ka din ba? Hindi pa dahil syempre ako isang non-Catholic. Saan ang and- church mo? Sa Malolos. Sa Church of Malolos. Oh. Church of Malolos, okay. Okay, so nice ko lang tanungin, since nakita ko nagbabasa ka ng Biblia, Mhm. bakit ang mga Katoliko, hindi kayo naniniwala sa sola scriptura? Di ba dapat Bible alone lang ang ating rule of faith? Ayan. Mga ka-unboxing, magandang tanong yan, no? I-explore natin to. Catholics believe that the Bible is an essential source of our Christian doctrine, but not the only source of faith. Here are some verses that we can use to show the importance of both scripture and tradition. Una muna, kailangan maintindihan natin yung pinanggagalingan ng ating mga kapatid na non-Catholics when they say sola scriptura. Burns, tignan mo sa iyong Biblia. Di ba may Biblia tayo dito? Binabasa mo kanina. Yeah, oo. Ito, Sa Bible. 2 Timothy 3, verses 16 to 17. Okay, Anong nasa tingnan mo? dyan? Sige nga. All scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Boom! Oh, di ba? Scripture alone, di ba? Complete. Pag scripture lang kailangan mo para maging complete. Oh, ano ang... Saan dito nakalagay na scripture alone? Di ba sabi, all scriptures? Lahat ng scripture. Pero hindi sinabing, scripture lamang. So, alin dito yung tinutukoy mo na all scriptures only? Oo nga, no?
Oo nga. Tama. Tama ka. Sige, pag-iisipan ko, masyado ako nag-celebrate kagad. Pasensya na. So mga unboxing, no, yan po ang kailangan nating maintindihan. Na marami po tayong mga kaibigang non-Catholics very excited sa pagpapaliwanag na scripture alone. Pero ano po ba talaga ang tinuturo ng Biblia mismo? Sabi po sa 2 Timothy, no, chapter 3 verses 16 to 17, all scriptures are breathed or inspired by God. Pero katulad nga ng tinanong ko kay Jay kanina, sinabi all scriptures, hindi only scriptures. And in fact, kung babasahin pa natin ang ibang mga sulat ni Apostol San Pablo sa iba't ibang mga iglesia nung kapanahunan niya, matatanaw din natin at mapagtatanto na hindi scriptures alone or sola scriptura ang kanyang tinuturo. Tama ba, Jay? Definitely. Ikaw naman ang pababasahin ko. Sa 2 Thessalonians 2 verse 15, sinasabi dito that, "So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter." Anong pagkaunawa natin dyan bilang mga Katoliko? Oo nga. Ibig sabihin, hindi lang yung mga nakasulat. Ibig sabihin, pati yung word of mouth, yung mga oral traditions. Yeah. Kaya nga po mga ka-unboxing, makikita natin sa Bible may mga sulat si San Pablo, yun yung by letter. Pero sinasabi rin po niya sa mga tao na mayroong mga katotohanang ipinasa sa pamamagitan ng pagtuturo o tinatawag na tradisyon. Basahin po natin yung sinasabi sa unang Korinto 11:2. Sabi dito, "I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I have passed them on to you." Sa iba hong Bible translation na English, hindi ho ginagamit ng mga protestante ang salitang tradisyon dahil po iba ang unawa at interpretasyon nila rito. Ginagamit po ang salitang teachings or preaching or message, no? Pero pag tinignan ho natin yung Griego, dito po sa verses na ito, malinaw na ang tradition, ang salita sa Griego ay paradosis. Ang translation ho ng paradosis ay isang tradisyon, katotohanang ipinasa, at paulit-ulit na ipinapasa. Tama. So, di ba, Jay? Oo nga. And, so, converted ka na. Sige, mukhang nakalusot ka doon sa ituloy muna natin, aspetong i-explain iyon. muna natin. Ano yung susunod na kailangan maunawaan ng mga Katoliko? Sabi ni San Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 2 verse 2, and ito napakadaling tandaan ng Bible verse ito. 2. So sabi dito, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, I entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Ayun. Grabe. Burns, ito parang 4 na level of teaching to ng pagpapasa-pasa dahil si San Pablo, in the presence of many witnesses, yung mga nagturo sa kanya, ngayon, pinasa kay Timothy, at sinasabi niya kay Timothy na ituro pa doon sa mga iba pang qualified to teach others. Bali 5 level pa pala. Right. So 5 level ng pagpapasa ng traditions. Itong sinasabi na ito ni San Pablo. Kaya po mga kaibigan, walang katotohanan ng pagsasabing inabolish ng Panginoon ang mga tradisyon na malaking letter. Iba ho kasi yung small letter T na traditions sa big letter T na traditions or apostolic tradition o mga katotohanan na ipinasa ng mga apostol sa pamamagitan ng oral transmission. Yan. Mahalaga maunawaan natin, hindi ho lahat ng sinabi ng Panginoon ay naisulat sa Biblia. In fact, Jay, wala nga isinulat ang Panginoon sa papel. Ang naisulat lang niya yung doon sa dirt, no? And nung ginudge yung isang babae na kanyang pinatawad, may sinulat siya, sinabi niya kung sino walang kasalanan, no? Maunang magbato ng bato. Tapos may nagsulat siya, ang Panginoon. Unti-unti sila. Yun lang ang naisulat niya. Important na maintindihan natin na that Christianity is not a written religion alone. Ayan. At supported yan ng ating susunod na Bible verse. Tama, Burns. Ayon sa John chapter 21, verse 25, "Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written." Halos hindi kasya sa buong mundo ang mga nagawa ng ating Panginoon. Yes. Kaya po mga kaibigan, ang batayan ng ating pananampalataya, bagkus mahalaga ang Biblia, ay hindi lamang Biblia. Sapagkat ang Biblia na mismo nagsasabi sa ating, hindi lamang Biblia ang batayan. Kung nalito ho kayo sa sinabi ko, i-replay po ninyo. No? We cannot say that the Bible alone is the sole authority of the faith
if the Bible alone never claimed such a thing? In fact, ang Bible po ay koleksyon ng iba't ibang aklat, no? Wala nga po tayong mababasa sa Bible kung anong mga aklat ang dapat nasa Bible. Kaya nga po sinasabi rin na San Pablo kay Timoteo, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15, ano ang sinabi ng ating Apostol San Pablo? Ang saligan at batayan at pundasyon ng katotohanan ay ang simbahan na itinatag ng Panginoon na siyang naging dahilan kung bakit tayo may Biblia ngayon. Okay, so yan po ang una nating senaryo. Sana nakakuha kayo ng mga ideas kung paano po ito sagutin kapag tinanong kayo ng inyong mga kaibigan tungkol sa Sola Scriptura. We're gonna have a fuller episode. Hihimayin natin ito. Pero this time, dun tayo sa second scenario. Okay. Mukhang nakalusot ka, kapatid na Burns. Okay, medyo na-convince ako. Okay, fine. Na hindi lang ang scripture ang dapat na batayan based sa mga sinabi mong verses from Thessalonians, kay Timoteo mismo. Ngunit kayong mga Katoliko, kayo ay sumasamba sa mga estatwa. Bakit ha? Bakit kayo sumasamba sa mga estatwa at mga santo? Okay. Mga kaibigan, sinabi natin sa previous episode, kapag kami accusation ang mga kaibigan nating protestante, kailangan matuto tayong magtanong kung ano ba ang pagkaunawa nila sa kanilang sinasabi. So, susubukan natin gawin yan. Kapatid, bakit mo ba nasabi na sinasamba namin ang mga estatwa? Kasi nakikita ko kayo na minsan pag may estatwa dito, lumuluhod kayo, nagdadasal kayo sa harap nito. Hindi ba ito klase ng pagsamba? Ano ba ang pagkaunawa mo sa konsepto ng pagsamba? Ay, hindi ba nasa saad sa Biblia, di ba? Sa Deuteronomy chapter 5, verse 9, na kapag nagbow ka sa harap ng estatwa, ay pinagbabawal ito, yung pagbow sa harap ng estatwa. Bakit kaya? Ano kaya ang konteksto? Mga kanboxing, no? Mahalaga na maunawaan natin ang scriptural context of the biblical text. Because a Bible text without context will always be a pretext. So Jay, ano ba ang konteksto nung nangyayari sa Deuteronomy na sinasite mo ngayon? Kagagaling nila sa Egypt, ito yung mga Israelites, and maraming mga Diyos-Diyosan ang Egypt. And from there, gumawa sila ng golden calf. At isa pa ito, dahil pag nakikita ko yung Nazareno nyo, parang kahalintulad dito dun sa golden calf incident noon sa base ng Mount Sinai. And from there, pinagbawal ng Panginoon ang pagbow sa harap ng estatwa. Sa tingin mo ba, sinasamba talaga ng mga Katoliko ang mga rebulto? From where I stand, mukhang ganun Parang ganun yung nakikita ko Kasi nga, bawal magbow. And di ba, bawal nga sabi sa Bible mismo na bawal magbow. Tama ba? Tama naman po mga kaibigan. Bawal po ang pagyuko sa harap ng isang Diyos-Diyosan. Pero, kailangan din nating maunawaan kung ano ang posisyon ng simbahang Katolika dito. So, yun nga, Burns, ayon sa Deuteronomy 5 verses 8 to 9, pinagbabawal tayo na magbow sa harap ng graven images. So, anong masasabi niyo bilang Katoliko tungkol dito? Okay, mahalaga mga unboxers, no? Natanong na natin sa kanya kung anong kahulugan or pagkaunawa niya sa salitang pagsamba. Sa puntong ito ng pag-uusap, mahalaga din na i-affirm natin na tayo ay sumasang-ayon sa kanya. Kadalasan pag pinagtatanggol natin ang ating pananampalataya, lagi tayong nakakontra. Kaya babaguhin natin yan at sasabihin natin sa kanya kung ano ang tama sa kanilang pinaniniwalaan. Tignan natin ito. Tama ka naman, Jay. Alam mo, nag-a-agree sa'yo ang simbahang Katolika na bawal tayong yumuko sa harapan ng mga tinatawag na Diyos-Diyusan or graven images. Pero kasi, kailangan nating maunawaan, sabi ko nga, yung konteksto kung bakit nangyari ang pagbabawal sa Biblia. Kasi kung malalaman mo rin, ikaw na rin ang nagsabi, noong panahong yun,
maraming Diyos-Diyosang pagano ang ginawa ng ribulto ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos ng Israel at maraming mga Israelita ang nahawa o nadamay sa ganitong maling gawain. Kaya sinabi ng Diyos sa Exodus 20 na huwag kayong gagawa ng mga larawan at huwag kayong yuyuko sa harapan nila sapagkat sila ay larawan ng mga maling Panginoon, mga maling Diyos. Pero alam mo ba kapatid, na sa Exodus 25 mismo, nagsabi ang Panginoon na gumawa ka Moises ng kaba ng tipan at ito ay lagyan mo ng statwa ng kerubin. Nabasa mo na ba dati yan? May pamilyar, yung Ark of the Covenant. Exactly. Tama. Sa Numbers 21 verses 8 to 9, makikita mo rin na si Moises ay inutusan ng Panginoon upang gumawa ng bronze serpent. At kung sino man ang titingin sa bronze serpent na ito, ay mapapagaling sa kanilang mga karamdaman na dinaranas nung panahong yon. Bakit kaya ito nangyayari? Sa bagong tipan, makikita rin natin sa Book of Acts, no? Na ang panyo mismo na nanggaling kay San Pedro at kay San Pablo ay nakagagaling sa mga may sakit. Ano kaya ang mensahe na ipinararating sa atin ng Diyos sa paggamit ng mga pisikal na tanda na ito? That's a good point. Tama. Medyo pinag-isipan ko rin. Pero hindi mo pa nasasagot kung bakit kayo nagdadasal sa mga santo. Isa sa mga bagay na kailangan natin maunawaan, mga ka-unboxing, karaniwan or kadalasan kapag tayo ay may kausap na non-Catholic, whether it's online or in person, mapapansin po ninyo ito. Mabilis nag-shift from one topic to another. Minsan, hindi nyo pa natatapos ang unang topic na inyong pinag-usapan, mayroon na namang bagong katanungan. Kaya mahalaga na kaya din nating dalhin yung conversation at magtanong ng mga tinatawag natin sa Unboxing Catholicism na confirmation question. So, susubukan kong ipakita sa inyo paano natin ginagawa yan. So, Jay, may iba ka nang tinatanong. Gusto mo na bang pag-usapan natin yung tungkol sa pagdarasal sa mga santo? Mayroon ka pa bang clarification dun sa naunang concern about the statues? What do you think about that? Sabi, asking open-ended question. So, yun po yun. Tama. Mula doon sa sinabi mo tungkol sa statwa, kailangan ko ngang pag-aralan ang mga verses na nabanggit mo. Dahil nakita ko nga na inutusan din ng Panginoon na gumawa ng images dun sa Ark of the Covenant. Bukod dyan, nabanggit mo yung bronze serpent. Sige, pag-iisipan ko muna kung babalik ako, then I'll go circle back whenever I have more questions. And yes, siguro pwede nating pag-usapan na ang mga santo. Dahil medyo dito rin ako nalilito sa pananampalatayang Katoliko eh. Dahil karamihan sa mga estatwa na nakikita ko sa inyo, mga estatwa ng santo. Okay. Una, kailangan natin, again, magtanong, ano ba ang pagkaunawa mo sa mga santo sa pananampalatayang Katolika? Kasi parang mga Diyos-Diyosan ang pagkakaunawa ko sa mga santo eh. Dahil syempre may isang Diyos lang naman tayo. Pero dahil sa seemingly sinasambahan niyo sila, parang ang dating, parang ang daming mga Diyos ng simbahang Katoliko. Ayan, napakagandang objection mga unboxers, no? Paano po kung wala kayong alam na Bible verses para sagutin ito? This is how you go about this. Although bibigyan din namin kayo ng mga Bible verses after this. Okay. So Jay, ang mga santo sa pananampalatayang Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan. Sila ay mga ordinaryong tao na katulad mo, katulad ko, na pinanganak sa lupa, nagkaroon ng mga kasalanan, nagbagong buhay, tinawag ng Diyos, at nung sila'y namatay, sila ay nasa langit, nagpupuri kasama ng mga anghel, kasama ng mga nauna sa atin. So bakit tayo nagdarasal sa mga santo? Kasi ang paniniwala ng ating pananampalatayang Kristiyano, and I'm sure mag-a-agree ka rito, kahit hindi ka Katoliko, na ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay hindi namamatay. Mamatay man ang katawang lupa, ito ay nabubuhay kasama ng ating Panginoon sa langit. So, ibig sabihin, lahat ng mga yumaon na nating kamag-anak, mga mabubuting Kristiyano na naging halimbawa sa ating pananampalataya, sila ay kasama na ng Panginoon at malapit na sila sa Diyos. Tama ba? Mukhang may sense naman ang pinagsasabi mo. Okay, hear me out. Okay. So, tama na mas malapit ang mga nauna ng Kristiyano na yumaon na sa ating Panginoon kung sila naman sa buong buhay nila ay
nagpakita ng pagpupunyagi sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Mhm. Ngayon, tayo dito mga nasa lupa, tama bang sabihin na tayo mga makasalanan pa? Of course, dahil tayo'y susceptible sa sin. Oo. Exactly. Pero Jay, tama rin ba na kahit tayo yung mga makasalanan, humihingi ka rin ng panalangin mula sa iyong pastor, mula sa iyong mga ka-church? Oo nga, no. Humingi din nga. Totoo, totoo. Bakit ka humihingi ng panalangin sa kanila kung pwede ka namang dumiretso sa ating Panginoong nasa langit? Dahil nakakausap ko sila. Ngunit, ang mga santo ay nadidinig man lang ang ating mga dasal. Ang common misconception, Jay, ng mga kapatid natin na hindi Katoliko at perhaps ito ang nabanggit sa iyo, ay hindi na nakaririnig ng mga panalangin ang mga santong nasa langit. Pero familiar ka ba sa aklat ng Revelation? Of course. Oh. Of course. Oo, of course. Marami po mga protestante, mga kaibigan, yan po ang kanilang pinakapaboritong aklat. Nakita mo na ba, alam mo ba na ang konteksto ng aklat ng Revelation ay ito ang pangitain or vision ni San Juan kung ano ang nakita niya sa langit. At sa Revelation 5 verse 8, may nakita po ang Apostol San Juan na dapat nating pagnilayan. He saw 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. Sa ibang translation, which are the prayers of the saints. Good. So kung paano ang ating Panginoon ay nakaririnig sa ating mga panalangin, ang ating mga santo sa isang paraang hindi pa malinaw sa atin, ay nakaririnig din sa ating mga panalangin at ito ay dinadala nila sa Diyos Ama na mas malapit na sa kanila sapagkat sila'y nasa langit na. Katulad nga na sinabi sa atin sa Biblia, ang Panginoong Hesukristo ay ang Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, hindi ka mamamatay kahit ang iyong katawang lupa ay pumanaw na. Alam mo, Burns, baka information overload sa akin to. Ngunit, uwi muna ako and titignan ko sa aking Biblia lahat ng mga verses na sinabi mo. Nagtitake notes ako. Hindi mo lang alam. Pero, okay, salamat sa pagpapaliwanag. Okay, so mga unboxers, no, isa lang po yan sa mga maraming pwedeng maitanong sa atin ng ating mga kaibigan na hindi Katoliko patungkol sa ating pananampalataya. Hindi namin naibigay sa inyo lahat ng mga Bible verses na pwede nating magamit. Pero ang gusto naming matutunan ninyo ay yung paraan ng pagtatanong, pakikinig, at pakikipag-usap sa ating mga kaibigan. Ngayon naman, ibahin naman natin yung senaryo. Okay, so ito, napag-usapan na natin ang mga estatwa, napag-usapan natin ang Biblia, meron na lang akong isang objection, Burns, sa Ayan. pananampalatayang Ano kaya Katoliko. Ito, bakit kayong mga Katoliko naniniwala na ang Santo Papa ninyo ay may authority over the whole church? Hindi ba si Kristo ang head ng simbahan? Okay. Di ba si Kristo ang pinuno o head ng simbahan? At sabi ko sa inyo kanina, when we are engaged in a dialogue, not a debate, we have to agree as much as we could. So, we can agree. Jay, tama ka. Si Jesus ang pinuno at hari ng simbahan. Absolutely. Christ is the head of the church, and Catholics believe that the Pope is only his representative on earth. At bakit natin pinaniniwalaan yan? Ito po ang mga kadahilanan. Alam mo naman na sinasabi sa Matthew 16:18, 19 to 20, hindi ba? Oh, sabi doon, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Okay, so anong tingin mo dito sa Bible verse na to? So mahalaga mga kaibigan, tatanungin natin yung kausap natin sa dialogue, no? What do you think about this? May mga ilang objections ako na nakikita dun sa verses na yon. Baka hindi naman si Pedro yung tinutukoy na rock, na after nung sabing rock si Peter, baka yung faith ni Peter yung tinutukoy ng Panginoon eh. Okay, bakit mo naman nasabi yun? Dahil may nabasa ko na Petros ang ginamit na pangalan kay Peter.
sa Greek, Petros, which is panglalaking pangalan. Ngunit nung sinabi ng Panginoon yung rock, Petra ang ginamit niya, which is pangbabaeng pangalan. So it seems like may disconnect dun sa Greek translation eh. Pero hindi mo ba naisip, kapatid na Jay, na ang Panginoong Hesukristo ay hindi naman nagsalita ng Griego? Sa kanyang pagpapahayag, ang kanyang ginamit na salita ay Arameiko. At sa salitang Arameiko, iisa lamang ang salita para sa bato o Pedro, ang Cephas. Kaya kung titignan natin sa Aramaic, mga ka-unboxing, ang sinabi ng Panginoon, "Thou art Cephas, and upon this Cephas, I will build my church." That is something that you can think about. What do you think? So tignan nyo mga kaibigan, pagka tayo nagdadialogo, nagbabatuhan tayo ng tanong, tinatanong natin kung what do you think about this, hinihintay nating sumagot ang ating kausap. Mukhang may sense naman yung sinabi mo dahil Greek ang na-receive nating translation, writings, and mukhang may sense nga na, of course, Aramaic nung time na yon ang gamit nilang lengguwahe. Marami pa po tayong mga Bible verses na pwede nating maipakita sa ating kaibigang hindi Katoliko pagdating sa pagiging pinuno ni Pedro ng ating simbahan. Actually, kung babasahin po natin yung Acts 15, makikita natin na si Pedro ang namuno sa unang konsilyo or council sa Jerusalem. At si Santiago ay siya lamang nag-ulit at nag-emphasize kung ano ang dapat gawin ng simbahan matapos magdesisyon si Pedro. Makikita rin po natin sa Old Testament yung tinatawag nating typology. Mahalaga po na magamit natin ang mga bagay na ito sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. Bibigyan ko po kayo ng example. Sa Isaiah 22 verse 22, meron pong hari na aalis sa kanyang kaharian, kaya po ipinagkatiwala niya ang kanyang kaharian sa isang tinatawag na punong ministro na binigyan niya ng mga susi. Ito po ang nasasabi sa banal na kasulatan. "I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open." So, pwede nating tanungin sa ating kausap, familiar ba sa'yo yung nakita natin sa Isaiah 22 verse 22? Medyo, ngayon ko nga lang na dinig ang link dito sa dalawang verses na ito sa Matthew 16 na binasa natin kanina at Isaiah 22 na may keys of the kingdom nga na binigay kay Eliakim na siyang binigyan ni King Hezekiah dun sa Isaiah 22. Kaya, wow, yun lang masasabi ko. So mga kaibigan, marami po tayong mga kaibigan na non-Catholic Christians na maybe, hindi ko po nila lahat, maybe not too familiar with what we call biblical typologies. Kaya mahalaga po na sa ating paglalakbay sa apologetics ay malaman din natin ang mga bagay na ito upang maitanong din natin habang tayo ay nakikipag-dialogo. Pero, Burns, ito ang objection ko. Para bang napakalaking power ang ibinibigay para sa isang tao lamang na Santo Papa, halimbawa. Medyo may disconnect sa akin belief. Bakit mo nasabing may disconnect sa iyong belief? Ano ba ang iyong pinaniniwalaan? So mahalaga po reply with the intent to understand, not just to reply and prove other person wrong. Parang instinctively lang medyo parang hindi dapat na may isang tao lang na binibigyan ng ganitong concentrated power over the whole church. Right. Tama naman, Jay, ang tinasabi mo na sa mata ng mundo, maaaring maabuso ang kapangyarihan ng Santo Papa. Kaya mahalaga na maunawaan natin na ang authority or kapangyarihan ng Santo Papa ay binabalanse ng mga katuruan ng ating simbahan at paggabay ng Espiritu Santo na hindi nagbabago. Katulad nga na nabanggit ko kanina, ipinapakita ng Acts chapter 15 kung paano sa unang simbahan at sa unang konsilyo sa Jerusalem na pinamunuan ni San Pedro, ang paggawa ng desisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa pananampalataya ng mga nasa simbahan
ay hindi lamang basta-basta gawain ng isang tao. Ito ay kinukonsulta. Sa kapanahunan ngayon, may tinatawag tayong magisterium na binubuo ng Santo Papa, kabilang ang lahat ng mga obispo sa buong mundo at ang kolehiyo ng mga kardinal na tumutulong sa Santo Papang magampanan ang kanyang katungkulan. No? So again, mga kaibigan, nakikita natin na para po sa mga hindi pa masyadong kabisado ang mga Bible verses na maaari nating magamit upang mapagtanggol ang ating pananampalataya, pwede rin naman nating gamitin ang strategiya ng pagtatanong o pagsasabi na hindi ko man alam ito ngayon, pag-aaralan ko ito sa susunod nating pag-uusap. Yes, ang ganda ng pinakita natin sa mga unboxers kung paano magkaroon ng dialogue. Oo, very imperfect at basic pa lang po ito mga unboxing. No? Malay nyo, makapag series tayo ng apologetics pero drama. Oo. Mas maganda yun. Pagpasensya na yung acting skills Kaya namin ni nga, Bern. Medyo okay, na-practice natin. Pero salamat, Burns. Salamat sa iyo. Pinapakita natin na listening intently ay mahalaga. Asking questions, mahalaga ito. And kailangan compassionate tayo sa response. And maganda din yung pinakita mo na we're having a middle ground dahil nag-agree ka sa ilang mga sinabi ko. And hindi naman totally nakipag-argue ka na kagad di ba? Right. Mag-agree ka muna and maghanap kayo ng bagay kung saan nag-agree muna kayo. Then from there, mag-move forward kayo sa discussion. Mga ka-unboxing, huwag niyo pong iisipin na ang dialogo ay pagkokompromiso. Sa ating pakikipagdialogo sa mga tao na nagmumula sa iba't ibang pananampalataya at paniniwala, mayroon pa rin tayong mga bagay na maaaring sang-ayunan at ito po ang magiging simulain ng ating mas maigi at mas mayabong na diskusyunan. Kaya po huwag tayong matatakot na mag-agree sa mga tamang sinasabi ng ating mga kaibigan. At kung hindi naman po natin alam ang kasagutan sa kanyang katanungan, huwag rin po tayong matatakot na magsabing, hindi ko alam kung paano ko sasagutin ito ngayon, pero bakit hindi natin pag-aralan ng magkasama? Magkagayon, ang inyong kausap at kadialogo ay hindi nakaaway sa pakikipagtalo, isa ng kalakbay sa pag-alam at pagpapalalim ng pagkaunawa sa katotohanan. Alright, Burns, salamat. At mabuti nang tapusin natin ang episode nito sa pamamagitan ng isang dasal. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa gabi, sa araw na ito, at tulungan niyo po kami na magkaroon ng pasensya at wisdom sa pakipag-dialogo sa mga hindi sumasang-ayon sa Catholic faith, and tulungan niyo rin kami maging good listeners and speakers para maipagtanggol ang inyong simbahang Katolika. All of these we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa susunod na episode naman po, pag-aaralan natin ang ikatlong bahagi ng ating apologetics starter pack, ang discernment. Bakit nga ba mahalaga ang pananalangin sa pagtatanggol ng ating pananampalataya? Muli, ako po si Burns Ocaasi. At ako po si Jay Roga ng The Jay Roga Show Podcast. Let's continue to Defend the faith clearly without being preachy.